No? Salamat po sapagkat 10 taon na natin itong dinideclare at ito po ay nagkakaroon ng katotohanan sa ating mga buhay dahil sa ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. So let's begin. It's time to learn. Killing the Giants, a challenge to take down every giant and be unstoppable. Part number 6 na po tayo. So habang tumatagal po, ay lalo pong gumaganda ang ating pag-aaral. Kaya please, magsulat po tayo. And kung kayo pa bago sa ating YouTube channel na ang pangalan ay The Master Teacher BS, lalambing lang po kami. Please like, share, and subscribe at pakipanood na rin po ang ating mga videos para makatulong po tayo sa ating munting channel. Amen po mga kapatid. Maraming salamat po. So let's begin. Killing the Giants, a challenge to take down every giants and be unstoppable. Sabi dyan, everyone will face giants and no one is exempted. Kaya dapat handa tayo. Bakit? Next, killing a giant takes a lot of courage to demonstrate our faith and determination against seemingly undefeatable challenges. No? Kaya tingnan nyo po, pag napakalaki na ng problema at hindi mo na kaya, sunod-sunod na yung mga pagsubok, laban na po ng Diyos yan. Amen na kapatid? Pwede mong ilaban, kaya lang minsan hindi mo na kaya eh. Pag hindi mo na kaya, isa lang ang ibig sabihin. Ibigay mo na sa Diyos ang laban na yan. Amen po mga kapatid? Amen. 1 Samuel 17:47 again, and everyone will know that the Lord does not need weapons to rescue His people. It is His battle, not ours. The Lord's will give you to us. In King James, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Amen. So, sabi pa po dyan, when God acts, giants fall. No? Kapag ang Diyos na ang kumilos, siguradong babagsak at tutumba na ang mga higante sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid. Naniniwala po ba kayo doon? Yan. Last time we met the giant, the first giant, and the meaning of its name. At sa pangalan din po ni David, ay inalam natin yung meaning ng David. So the first giant na ating pong pinatumba ay giant of shame or Goliath. At ang Goliath po ay in Hebrew word means Goliath, from the root gala, which means to denude, strip of covering, make bare, for figuratively to reveal shamelessly, uncover a part of the body, naked, yan ang familiar sa atin, or sa Tagalog ay hubad or kahubaran at walang saplot. So ibig sabihin po, ipapahiya ka ni Giant Goliath. Kaya huwag tayong papayag na tayo ipahiya niya sapagkat ang Diyos ay nandyan na para alisin ang lahat ng kahihiyan sa ating buhay. Amen po? Amen. So, kapag piling mo nahihiya ka, pero alam mo naman na kaya mo, Goliath po yan. Kaya dapat palayasin natin ito. Amen po mga kapatid? So, last time also we have studied that how to kill or take down the giant of shame. First is, know who you are in Christ. And second is, know what you can do through Christ. Dapat alam mo kung sino ka kay Kristo at dapat alam mo kung anong kaya mong gawin kasama si Kristo. Amen po ba mga kapatid? Pag may mga problema, ginagamit niyo po ba yung pangalan ni Jesus? In Jesus' name, lumayas ka. May mga gumaganong ba rito? Amen. So maganda po nating practice yan. So next, who killed the giant of shame? Sino po bang pumatay sa giant of shame? It's none other than David. Yan. At sa laban po na ito, ang nanalo po ay walang iba kundi si David. So, who is David? Nang nakaraan ay natutunan na natin na totoong tao siya at may meaning ang kanyang pangalan. At ito po ay nagbigay sa atin ng kaalaman at rason upang patuloy na lumaban sa mga giants sa ating buhay. So the question is, why was David able to defeat and kill Goliath? What's the answer? It's because of David's name. No? May meaning kasi yung pangalan ni David. At ang ibig sabihin ng David in Hebrew word is David or David. Yan. It is the youngest son of Jesse. From the root Dod or beloved, to love, loving. Ano pa?
a friend, ano pa, specifically, uncle. No? Yung may mga uncle po ba tayo? Mga tito? Yan, sila po yung mga tutulong sa atin. So therefore, para matalo natin ang Goliath sa ating buhay, you need to have the character of David. Ano po yon? Dapat alam mong you are beloved, no? You have a friend, and you have a kinsman redeemer. Ano po yung mga yon? Yung uncle, yung mga reliable relatives natin, a kinsman redeemer that will help us in times of our need or in trouble or in shame. Amen po? Kaya dapat maging mabait din tayo sa ating mga kamag-anak. And look at that. All of that three, ang kaya lang pong mag-offer niyan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen po? Sapagat ang Diyos natin, pag binigyan tayo ng siya ay ating kaibigan, minamahal niya tayo, at higit sa lahat, siya ang ating tagapagligtas, hindi na tayo mahihiya pa. Amen po? Amen. 1 Samuel 17:45, sabi rito, David answered, "You've come out to fight me with a sword and spear and a dagger, but look at that, I have come out to fight you in the name of the Lord all-powerful. He is the God of Israel's army, and you have insulted him too." No? Sabi niya rito, kaya nanalo si David, hindi lang dahil sa pangalan niya. Siya ay nanalo kasi lumaban siya sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Panginoon. Amen na kapatid? Sabi niya, pumunta ako rito to fight you in the name of the Lord all-powerful. Amen po mga kapatid? So you need to have the character of David, and you need to fight in the name of the Lord. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen. Pakilakas nga ng konti yung mic ko po. Yan. Sa ano na lang, yung gain lang. Yan. So, ang bago nating ugali, sapagkat tayo na nga po ay hindi na nahihiya, ay ibig sabihin po noon, tayo po ay, next na po, ayan, it means we are bold in spirit. No? Ibig sabihin po noon, merong katapangan, meron pong kalakasan ng loob at hindi na tayo nahihiya. Amen po ba mga kapatid? So, ibig sabihin, kapag pala tayo po ay kinasihan na ng banal na spirito, hindi po saplot o damit ang inaalis sa atin. No? Ang inaalis sa atin ay ano? Yung ating pagiging mahiyain. Yung ating takot sa ating mga buhay. Is that clear po mga kapatid? Amen po ba? Kaya meron na tayong tinatawag na boldness in the Spirit. So, ibig sabihin po nun, pag hindi ka na nahihiya, malakas ng loob mo, matapang ka na, confident ka na, at kaya mo nang i-share ang salita ng Diyos. Tatanungin ko po kayo, malakas bang loob nyo na mag-aya dito sa church natin? Talaga? Sila rin, malakas ang loob tumanggi, no? Kasi feeling ko, wala pa rin sumasama eh. Pero malakas bang loob natin na mag-aya? Yun ang maganda. Bakit? Kasi pag malakas ang loob natin na mag-aya, ibig sabihin no, nagpapatunay, pinananahanan ka na ng banal na spirito. Look at this. Acts 4:13. After they prayed, the place there where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Let me repeat that. They spoke the word of God boldly. No? Naging matapang sila. Bakit? Sapagkat ang banal na spirito ay dumapo at nananahan na sa kanilang mga buhay. Now, kung nahiya ka pa rin na mag-invite, pero alam mo naman na dapat nagdadala tayo sa Lord, tanungin mo ang iyong sarili. Baka hindi ka pa pinananahanan ng banal na Espiritu. Is that clear mga kapatid? Bakit pastor? Kasi yan po ang pruweba na ikaw nga ay tunay na may kapangyarihan galing sa banal na Espiritu. Hindi ka natatakot. Halika, sama kayo sa amin. No? Dahil hindi naman na ikaw ang nagsasalita nun. Ang nagsasalita na ay ang banal na Espiritu. Look at Apostle Paul. Tingnan nyo, sabi niya, "For I am not ashamed of this good news about Christ." Sabi niya, hindi ako nahihiya na ipahayag ang mabuting balita kay Kristo. It is what? Look at that. The power of God and at work, saving everyone who believes, Jews first and also Gentiles. Yun ang dahilan mga kapatid. Pinalakas ng Diyos ang loob mo, inalis niya ang kahihiyan sa iyong buhay, pinaangat niya ang iyong buhay, hindi para mahiya ka. Bakit?
para marami pa ang maaya mo sa Panginoon at sila rin ay maligtas sa pangalan ni Jesus. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. So next, naiiyak ka pa rin bang mag-imbita sa church? Yung totoo. Minsan, pastor, dinadalaw ako ng hiya eh. No? Pero sana, brothers and sisters, huwag tayong mahiya. Bakit? Our church is just one invite away. Amen po mga kapatid? Taga rito kayo, taga Pampanga po kayo, taga San Jose po tayo. May mga kapitbahay tayo dito. Pag in-invite natin sila, kalapit lang. At pag sila'y napapayag mo, sila rin ay makakatanggap ng pagpapala sa Diyos at ikaw din na nagdala. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Look at that. 2% lang daw ang nag-i-invite sa church. Nakakalungkot yan. Bakit? Sinasarili mo yung kaligtasan na imbes dapat mga anak mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay ay nakalapit na rin sa Panginoon. Sayang ang gabi. Are you with me, kapatid? Kaya sana huwag tayong papayag at sa mga susunod na gawain ay mag-invite pa po tayo. Shout, Amen! Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. So, let's now continue. Are you ready to start killing some giants? So, let's kill the second giant sa gabi pong ito. And that giant is the giant of discouragement. At ang pangalan niya ay si Ishbi-Benob. No? Ito po yung giant na nagpapayuko, no, sa mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat dinidiscourage niya ang mga anak ng Diyos. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano ang nagsimula pero hindi tinapos ang kanilang nasimulan. Nag-backslide, na-discourage, lumipat sa ibang lugar. Bakit? Na-discourage sa tao, sa sitwasyon, sa problema niya. No? Kaya dapat, kung tayo na-discourage, hindi solusyon ang umalis. Amen po mga kapatid? Hindi rin solusyon ang huminto sapagkat may solusyon ang Diyos sa ating discouragement. Are you with me mga kapatid? So tonight we will answer sino si Ishbi-Benob at sino ang nakapatay sa kanya or nakatalo sa kanya. Let's read first from the passage, 2 Samuel 21:15-17. Again, there was war between the Philistine and Israel. David and his men went out to fight the Philistines. But look at that. But David became tired. No? Napagod si David. Sabi sa ibang translation, sa NLT, David became weak and exhausted. Sino sa inyo nakakaramdam nun? Pagod na, exhausted pa, hapo pa. No? Sabi sa easy to read version, David became very tired and weak. No? Sabi pa sa NLT, David became weak and exhausted. As a New American Standard Bible, weary. No? Ibig sabihin po nito, balisa or aburido. Now, brothers and sisters, tingnan nyo pong mabuti yan. Ang trigger ng discouragement ay kailan? Kailan daw po? Kapag ikaw ay pagod na pagod na. Palapakan mo ang iyong sarili at nalaman mo, wow, kapag pala ako'y pagod na pagod, doon titira, aatake ang higante na ito. Amen po mga kapatid? Look at that. Weary. Sabi nga natin, weary. Yan, next. Ibig sabihin po niyan, it means you are bored or annoyed by something you have done too long. Sa Tagalog ay ano, parang nabuburyong ka na kasi yun ang lagi mong ginagawa at matagal mo na itong laging ginagawa. Parang sinasabi mo, church, yan na naman, Wednesday na naman, alam ko na yan, boring. Wala na bang iba, pastor? No? Wala na bang bago? Nakaka-boring eh. Bakit? It is synonymous to sleepy and fatigue. Kaya minsan pansinin mo sarili mo, nasa church ka nga, pero aba, medyo napapasandal ka na. O kaya hapong-hapo ka, brothers and sisters, inaatake ka na ng giant of discouragement. Sino siya? Si Ishbi-Benob. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya pansinin nyo po yan mabuti. Kapag nararamdaman na natin ito, huwag tayong pumayag na patalo sa kanya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Verse 16, Ishbi-Benob, one of the sons of Rapha, had a bronze spearhead
weighing about 7.5 pounds, and new sword. Look at his plan. He planned to kill David. Nung pumunta siya sa labanan, wala siyang ibang iniisip. Hindi siya magkakape, hindi siya tatambay, hindi siya uupo. Ang plano niya, patayin si David. So in verse 17, look at that. But Abishai, son of Zeruiah, killed the Philistine and saved David's life. Then David's men made a promise to him, saying, ano yung pangako nila? Never again will you go out with us to battle. No? Sabi nila, mula ngayon, Haring David, hindi ka nasasama sa amin para lumabas at lumaban. Bakit? If you were killed, look at that, Israel would lose its greatest leader. Amen mga kapatid? Kaya dapat palayasin natin, patayin natin si Ishbi-Benob sapagkat ang giant na ito, look at that muntik na niyang mapatay. Muntik nang magtagumpay siya sa buhay ng pinakamamahal ng Diyos na si David. Amen mo mga kapatid? Mahal ka ba ng Diyos? Pinakamamahal ka ba ng Diyos? Feeling mo, oo. Pero si David lalo, a man after God's own heart. Pero muntik nang matalo. He was almost killed by Ishbi-Benob. Buti na lang nandyan si Abishai. Sabi nga natin, Abishai. Kung walang Abishai, patay na. Talo na si David at wala na tayong pinag-uusapan na Haring David ngayon. Are you with me, kapatid? Buti na lamang. Everyone and all of us needs Abishai in our lives. Amen, mga kapatid? So today, let us answer the question, who is Ishbi-Benob? No? Sino po nga ba si Ishbi-Benob? Sabi diyan, it means his dwelling place or dwelling is in Nub or a mountain dweller. Yun lang ang ibig sabihin nun. Naganap ako na naganap, walang lumabas. Yan lang. Ibig sabihin, taga-bundok siya, nakatira siya sa bundok, higante na malaking nasa bundok. Amen na kapatid? Kaya pag titignan mo, Pastor, para namang walang connect yung discouragement sa kanya. Tama ba mga kapatid? Yes. Until you find out ano ang kanyang ginawa. Anong sabi sa pangalawa? He is the giant that almost killed David. Wow, mabigat to. Sapagkat ang kanyang napatay ay yung pumatay kay Goliath. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Pero almost killed pa lamang. And probably, na-research ko, kapag ikaw ay taga-bundok, nakatira ka sa mountain, or a mountain dweller, often ikaw po ay isang bihasang hunter. Amen mga kapatid? Mangangasuka. Kaya ibig sabihin nun, pag siya ay hunter, isa lang ang nasa isip niya, pagdating niya sa labanan at nakita niya si David, susugurin niya kagad ito para patayin. At ganun nga ang nangyari. Amen mga kapatid? Wala siyang sinayang na oras. Sinugod niya kagad si David para patayin. Sabi pa sa baba, he targeted King David which pictured what? A life-threatening situation. Are you with me? Kumbaga ganito, nakalock-in na siya kay David. Habang nagkita pa lang ang Pilistino at mga Israel, lock-in na, no? Target lock na. He is fully committed to the goal and it will never be changed. Anong kanyang plano? Papatayin ko si David. Are you with me, kapatid? Ganyan ang demonyo tuloy, ang giant na ito. Hindi kanya iiwanang buhay. Are you with me, kapatid? Now, let me ask you, naranasan mo na ba na muntik ka ng mamatay? Hello? Meron po ba rito? Nalason, nakakain ng na-aksidente, nagkasakit. Naranasan nyo na ba na para bang muntik ka ng mamatay? Ako po, bilang pastor, marami na po akong naranasan mula ng pagkabata ko, syempre, adventurous ang bata. Amen, kapatid? Hanggang sa nung nag-aral na ako, up to college, no? Si Pastor Gani po ay na hold up, tapos nagkabarilan sa jeep, pero thank God, hindi ako yung nabaril, yung katabi ko yung nabaril. Nagkaagawan kami ng cellphone. Ang cellphone ko po noon, 3210 pa lang, Nokia, kung alam nyo po yon. Hello? Pero hindi po ako namatay. Muntik lang. Are you with me? Yung tinamaan po dito sa paa, yung katabi ko, butas yung kanyang pantalon. At nakita mo, dahil butas, tumama yun sa buto. Malamang ang sakit-sakit. Are you with me?
And even nung pastor na po ako dito, in the year 2016, araw ng linggo, alas 7 ng umaga, papunta kami rito sa church. Speaker natin si Pastor Tony, yung mataba. Yan, yung chabing na aking best friend na kaibigan, pastor. Amen? Habang naghihintay kami doon sa Balagtas Bypass, yan po ang isang truck na pula na laman po niya yung mga tilapyang live tilapia. Inararo po ang aking sasakyan. Ayan po, driver's seat. Diyan po ako nakasakay. Parang 1 minute lang or 5 seconds ata bago ako sumakay diyan sa driver's seat na yan, bigla nitong rumaragasa at nabangga. Titingnan nyo po yon. Kung hindi ako kagad nakasakay, baka pit-pit si pastor. Kasi tingnan nyo po, doon mismo tinamaan sa driver's seat. Basag po yan. Si Kari po niyan ay parang 3 weeks old pa lamang. Bit-bit na namin ang anak namin kahit na bata pa lang siya. Are you with me, kapatid? Amen po ba? So, ibig sabihin po ng ganito, kung naranasan mo na muntik ka na palang mapahamak, brothers and sisters, sana wag mong sayangin ang buhay mo at gamitin mo na ito para sa ating Panginoon. Shout amen. Are you with me? Now, the background story of King David is in 2 Samuel, yan, itong ating pinag-uusapan ngayon, he is now the anointed king of Judah, sapagat ang Israel po ay in-split into 2 kingdom. The northern is Israel and the southern is Judah. No? Pero after po no, naging hari na rin si Haring David in all Israel. Now, nung siya'y lalaban na kay Eshbe-Benub, siya po ay matanda na. Sabi nga natin, matanda na. Yan. At siya'y na-corner nung giant na yon. Siya ay exhausted na, siya ay pagod na, he is physically depleted in an intense battle. Kaya po ang nangyari, hindi na rin niya kinaya ang laban na yon. Are you with me, mga kapatid? Buti na lamang, nandiyan po si Abishai. Ang giant of discouragement ay natalo dahil po kay Abishai. Are you with me, mga kapatid? Or else, wala po si King David, wala ang kanyang legacy, hindi siya naging hari, at higit sa lahat, hindi ipinanganak ang Panginoong Yesus sa kanyang lipi. Are you with me, kapatid? Ano ngayon, pastor? Kung wala si Jesus, ikaw at ako ay wala ring kaligtasan. Amen, mga kapatid? Buti na lamang nandyan si Abishai. Are you happy with that, mga kapatid? Amen. Why? Next, discouragement is to quit and surrender in the battle of life. Amen po, mga kapatid? Yung dati na si David na napakatapang, napakamasipag, masigasig, very dedicated, very committed, maapoy sa Panginoon, ano nangyari? Biglang napagod, natakot, at biglang sumurrender na siya sa laban. So ano nangyari? Muntik na siyang mapatay ni Eshbe-Benub. Are you with me, mga kapatid? Siguro dahil lagi na lang siyang lumalaban, sabi niya, wala na bang iba? Ito na naman ba? Kayang-kaya ko to eh. Parang sinasabi niya siguro, sige, parang gusto ko na rin magpahinga. Take me. Are you with me, kapatid? Hello? So hindi na siya lumaban. At siya hinang-hina na rin. Pero gaya po ni David, maraming mga tao ang nagsimula, pero hindi na nila tinapos. Ayaw na nilang tapusin ang kanilang mga paglilingkod. Bakit? Because of discouragement. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Siguro marahil dahil po sa dami ng laban na ipinanalo niya, itong si Haring David, no? Mula nung pastol pa lang siya, hanggang sa siya'y maging hari. Look at that. Nung pastol pa lang siya, ang pinapatakbo lang niya, mga tupa. Nung naging hari siya, ang pinapatakbo niya na ano? Mga tao, buong kaharian. Amen, mga kapatid? At tingnan nyo po ito. Kung hindi siya makakahanap at walang tutulong kay Haring David, siguradong madi-discourage siya. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Ganon din po ang mga pastor, ang mga naglilingkod sa Diyos. Kung wala pong tutulong kay pastor at marami po ang gagawin sa loob ng church, madi-discourage din po. Kahit pa ang pinaka mahusay at matapang na lingkod ng Diyos, gaya ni David. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Are you with me? Do you get what I'm saying? Oh, look at the picture. Si David po, nung bata pa lang siya, around 15 to 19 years old, napatay niya si Goliath. Bakit kaya? Ba't niya napatay? Malakas kasi siya. Ano pa? Maliksi at bata pa.
Pero nung kalaban niya na si Eshbebenub, he is around 50 to 60 years old. Senior na. Amen ang kapatid? So may 20% discount na. Anong ibig sabihin? Medyo mabagal na, medyo mahina na, at matanda ng hari. He is exhausted. That is why he was nearly killed by Eshbebenub. Are you with me, kapatid? Anong ibig sabihin? May mga bagay na kaya mong gawin pa nung bata ka, pero habang tumatanda ka, parang nahihirapan ka na. Tama ba, mga kapatid? Sino sa inyong aamin na ganon? Yung bata ka, ang dami mong ginagawa. Di ba may mga memes, no? Yung 80 years old na siya, pero feeling niya, 30 pa rin siya, kaya tumalon siya sa truck. At pagtalon niya sa truck, nauna siya. Paglingon niya, nandun pa yung katawan niya. Yung pala, patay na. No? Tama mga kapatid? Kasi akala niya malakas pa siya eh. Amen po ba mga kapatid? So, ganyan na nangyari kay King David at hindi natin siya masisisi. Brothers and sisters, si Pastor Gani po ay maagang nagsimula sa ministry. First year high school pa lamang po ako, nagsimula na akong maging gitarista sa aming pong church sa Bulacan. Naging cute pastor po ako at the age of third year college. No, kung ako pa third year. Tapos po, kasi ng first year, second year, may ROTC pa nun eh. No? Alam niyo ROTC? So, Sunday yun. Hindi ka pwede mag-church. Kaya nung nakabalik ako ng third year ko, wow, uhaw na uhaw ako. Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. And then after that, I was ordained as youth pastor sa JBECC 2011. 30 years old na po ako noon. No? And also, naging pastor ako dito sa OCW Pampanga 2015. No? So 34 years old naman po ako noon. Full-time pastor. Sabi nga natin full-time. Ibig sabihin po noon, hindi po ako nagtatrabaho. Nakadedicate lang ang oras pa noon ko sa church. And on top of that, I am also a father of 2 daughters. Pastor ako, pero tatay pa rin ako at marami pa akong ganap sa buhay. Are you with me, kapatid? But look at that. I never, sino po makakapag-attest niyan? I never miss a single attendance dito po sa church. One time pa nga, tinamaan ako ng kahoy sa ulo. At yung kahoy na yon ay may nakausling pako na ganito. Buti na lang yung likod ang tumama, hindi yung pako. No, pero sabog pa rin ang ulo ko. Buti na lang may mga abishay ako noon. Nandiyan Sister Ruth, sila Sister Mary, Sister Melis, dinala ako sa ospital. Oh. After noon, tinahi, nagpagaling, pero kinalingguhan, nasa church pa rin ako. Bakit? Kasi don't want to miss church at ito po ay ginagawa ko all for the glory of God. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Sayang, walang picture ng mga gano'n. Now, the question is, Pastor Gani, do you sometimes get discouraged? Nadi-discourage ka rin ba, Pastor Gani? Ang sagot ko ay, no. Ang tanong ay ganito do I sometimes get discouraged? Ang sagot ko ay no. Not sometimes, many times. Are you with me, kapatid? Nadi-discourage po ako. Pero salamat dahil may mga abisay sa aking buhay na tumutulong sa akin, kaya ako po'y nakakapagpatuloy at hindi masyadong mabigat ang ministry na ating kinagagalawan. Shout amen! Kaya kung isa ka sa abisay ni Pastor Gani, salamat sa iyo. Are you with me, kapatid? Because no one is exempted. Kay leader ka man, kay pastor ka man, kay membro ka man, aatakihin ka ng giant na ito. Are you with me, kapatid? Na minsan alam mo, Lord, binigay ko ng buhay ko sa iyo. Pero bakit sunod-sunod naman yung problemang dumarating? Hindi ko na kaya. Ang sabi nila, nadi-discourage na ako. Ayoko nang maging Christian. Are you with me, kapatid? But look at this. Sabi ni George Matthew Adams, discouragement is experienced most by courageous people. Ang discouragement, ang mga nakakaranas lang niyan ay sino? Yung mga courageous na tao. Tama ba mga kapatid? Kasi nga, sila yung maraming mga katapangan at confidence. Kaya ang utos sa atin, look at this. 1 Thessalonians 5:11. And so, encourage one another and help one another just as you are now doing. Ano sabi? Encourage mo ang katabi mo. Encourage mo ang mga kapatiran. In-encourage nyo ba silang umattend ng Wednesday? Anong klaseng encouragement ang ginagawa nyo? Hello? Alam mo, pag naka-attend ka, meron ka sa aking
Ah. Amen mga kapatid? Hello? Sabi pa dyan sa Hebrews 3:13, but encourage one another, kailan? Isa lang beses lang ba? Daily. Daily. Hindi porke ayaw niyang umating ngayon, titigilan mo na. Araw-arawin mo. Sabi sa katabi, araw-arawin mo. Encourage them. May midweek, magandang pag-aaral, magandang ginagawa namin, nagpipray kami. Sama ka naman minsan. Hello? You can do that in your care groups. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, the question is next. What makes you discouraged? Hello? Nadi-discourage po ba kayo? Amen. Ako po, ang nakakapag-discourage sa akin pag hindi tayo united, pag hindi isang puso natin. Ang gusto natin ay mag-imbita ng isang kaluluwa kay Kristo. Pero kung hindi natin to nagagawa, parang kakaunti pa rin. Nakaka-discourage kung tutuusin. Pero buti na lang, hindi tayo nakatingin sa tao. Amen mga kapatid? Nakatingin tayo sa ating Panginoong Hesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen mga kapatid? Okay lang yan. Ayaw nila pastor Kahit nga talian mo na, ayaw pa rin Okay lang. Basta ang malaga, ginampanan ninyo, nag-imbita kayo para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Yung iba, paano na-discourage? Pag nagbukas na ng FB, nakita niya, may bago silang bahay, may bagong kotse, ang ganda ng kanilang pamilya. No? Sabihin sa katabi, isara mo na yung Facebook na yan. Amen? Bakit? Kasi iniisip mo, ba't sila, Lord? More blessed. Ba't sila, Lord? Mas pinagpapala mo, hindi naman sila naglilingkod. Ako naglilingkod? Bakit parang hindi mo ako pinagpapala? Hindi totoo yan, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Sometimes, ang Diyos ay kumikilos sa paraan na hindi mo nakikita para pag dumating ito, ay babalik mo ang papuri at pasasalamat. Sabi mo, Lord, thank you. Kasi dumating na ang pinagpipray ko. Amen, mga kapatid? Sabihin sa katabi, don't be discouraged. Anong sabi ng dictionary? In Oxford, sabi dyan, discourage means to cause someone to lose confidence or enthusiasm. No? Pag wala ka ng confidence, ayaw mong gawin, kaya mo naman, tapos tinatamad ka na, dati ang sipag-sipag mo, ngayon ayaw mo na, discourage ka na. And sabi dyan, next, remember this, no man is immune to discouragement. Again, no man is immune to discouragement. Amen po mga kapatid? Amen po ba? We can do this alone. We need Abishai in our lives. And God will send one to you when you need it the most. Tama? Kasi pag hindi mo pa time na mawala sa mundong ito, sasabihin ko sa inyo yan, at ginagamit ka pa ng Diyos, hindi pa time na ikaw ay kunin papunta sa langit, hindi ka mamamatay. Bakit? Magpapadala ang Diyos ng iyong rescuer, ng iyong Abishai para ikaw ay tulungan at iligtas sa kapahamakan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Now, sina Prophet Elijah, si Jonah at si Pablo, they all suffer discouragement. Sino ba yung mga nabanggit ko? Elijah, Jonah, Apostle Paul. Mga big man of the Old and New Testament in the Bible. Na-discourage ba sila? Yes. So kung sila yung na-discourage, ikaw pa kaya at ako? Amen po mga kapatid? Look at this. In 1 King 19, so Jezebel sent this message to Elijah, may the gods also kill me if by this time tomorrow I have failed to take your life like those whom you killed. Sabi ni Jezebel, pag hindi kita napatay, Elijah, okay lang kahit patay na rin ako ng aming mga Diyos. Verse 3, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Now look at that. This is not the characteristic of a prophet. Isa kang propeta, naglilingkod ka sa Diyos, nakagawa na siya ng iba't ibang milagro, pero may nagsalitang reyna, natakot siya. Are you with me, mga kapatid? This is not a characteristic of a man of God. Amen, mga kapatid? Diba sabi ng verse, I have not given you the spirit of fear. Kaya huwag kang matakot. 2 Timothy 1:7, kayo na lang magbasa. Are you with me, mga kapatid? Verse 4,
Then he went on alone into the desert. No, naging loner siya. Mag-isa na lang siya. Lumayo siya sa mga tao. Traveling all day, he sat down under a solitary broom tree and prayed that he might, anong prayer niya? He might die. Sabi niya, I have had enough, Lord. Sa Tagalog, Lord, sobra na. Lord, I have had enough. Mabigat na. Hindi ko na kaya. Ano sabi niya? Take my life. Kunin mo na ang buhay ko. For I am no better than my ancestors. Pinatay nila yung mga ancestor ko, mga ninuno ko, papatayin din nila ako. Look at that. Kapag ikaw ay lumayo sa mga kapatiran, naging loner ka, ayaw mo na sumama sa church, no? Nagkukulong ka na lang sa kwarto, these are the signs of discouragement. Also, he became suicidal. No, ano nang pumapasok sa isip mo? Sige na, magpakamatay ka na. Total, wala namang kwentang buhay mo. Naranasan niyo yan, mga kapatid? Hello? Kaya dapat ay lalo ka pa rin lumapit at sumama sa gawain ng Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Elijah, in his lowness, ay napagod kagaya ni David. Ikaw pa kaya? Look at Jonah. Jonah 4 verse 2. He prayed to the Lord. Ano kanyang panalangin? Ayan, sa verse 3 na lang. Now, O Lord, take away my life, for it is better for me to die. No? Mas maigi pang mamatay na ako. Sabi niya. Sa Tagalog, nabalahaw na siya. Hindi na siya nakausad at lalo siyang lumulubog at hindi na siya makaahon. Amen po, mga kapatid? When we are cornered by Eshbebenub, when we are stuck kagaya ni David, mas madali na tayo ma-discourage. Kaya dapat, kung ikaw ay nalubog sa isang sitwasyon, umalis ka sa lugar na iyan. Are you with me, kapatid? Para ikaw ay magpatuloy sa ating Panginoon. Shout amen. Look at Paul, no? Si Pablo, nakita niya ang third heaven. Ano yung third heaven? It is the dwelling place of God. Nakita niya mismo ang tirahan, ang luklukan ng Diyos. Pero na-discourage pa rin siya. Grabe, ano? Ako nga po, inaasam-asam ko, langit, pipikit na lang ako, makita ko, langit, Lord. Pero itong si Pablo, nakita niya, sabi ng Bible, but he got discouraged. Look at this. 2 Corinthians 1:8, we want to remind you, friends, of the trouble we had in the province of Asia. The burdens laid upon us were so great and so heavy. Malaki, mabigat, that we gave up all hope of staying alive. No? Ayaw na naming mabuhay, sabi ni Pablo. Bakit? Sobra na ang bigat na, Lord. Kumbaga sinasabi natin, Lord, hindi ko alam kung makakabangon pa kami sa problema na ito. Hindi ko alam kung bakit kami nagdurusa ng ganito. Lord, kunin mo na lang ako. Hello? Those people are very discouraged. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Pero ang totoo, may mga taong gustong tumulong sa'yo. Sabihin sa katabi, may gustong tumulong sa'yo. Sino po sila? They are called, next, Abishai. Sabihin natin, Abishai. No? Sometimes kasi, you fail to ask for help and sometimes you reject people that wants to help you. Kaya walang tumutulong sa'yo. Amen, kapatid? Amen po ba? Now, who is Abishai? Siyempre, wala siyang picture kasi nga, Old Testament pa po yan. Kaya, I made a picture for him. No? So, si Abishai po ay isa sa mga GK4 young warrior. Ano po yung GK? Giant Killers. Sabi nga natin, Giant Killers. Yan, GK4, no? Warrior ni King David. So, sino po ba si Abishai? Yan, nandiyan po. He is David's nephew. No? Hindi lang pala siya warrior ni David, pamangkin mismo ni King David. No? And look at that. Siguro itong si David ay mabait na tito, mabait na uncle. Kaya sinigurado nitong si Abishai na hindi mamamatay ang uncle niya. Anong ginawa niya? Tinulungan niya, ibinuwis pa niya ang buhay para patayin si Eshbebenub. Are you with me, mga kapatid? Ikaw ba'y mabait na uncle? Yan. Ang tutulong sa iyo sa gawain ay walang iba kundi mga pamangkin mo rin. Amen, mga kapatid? And upon the retirement
na ito, after this close call, si David po ay pinangakuan ng mga men niya, yung mga tauhan niya. Sabi nila, mula ngayon, no, Haring David, hindi ka na lalabas para lumaban. Amen po mga kapatid? Look at that. May mga nanghawakan, no, may mga nanindigan na, Haring David, dito ka na lang sa loob ng palasyo. Baka mapahama ka pa ulit. Are you with me, kapatid? And also, Abishai means, look at that. Abishai means faithfulness of God. Look at that. Ibig sabihin pala ng Abishai, ang pwede lang pumatay sa mga giant of discouragement ay yung mga faithful. Sabihin natin faithful. Faithful kanino? To God. Amen mga kapatid? Therefore, kung ikaw ay tapat sa Diyos, kaya mong pabagsakin at patayin anumang higante ng discouragement. How much more if you have Abishai, hahabulin ka, tutulungan ka, proprotektahan ka, at ililigtas ka ng tao na yan para ikaw ay hindi mapahamak. Amen po mga kapatid? Kaya masarap na merong katuwang sa gawain ng Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Look at this. Malapit na po tayo. Joshua 1:9. Have I not commanded you? Anong sabi ng Panginoon? Be strong and courageous. Do not be terrified. Huwag kang matakot. Do not be discouraged. Bakit? For the Lord your God will be with you wherever you go. Kabisado nyo ba yung verse na to? Joshua 1:8 lang kabisado nyo eh. Ituloy nyo sa 9. Ayan, ang ganda. Amen mga kapatid? Amen po ba? Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, kaya magtapat ka sa Panginoon. Don't be discouraged. Amen mga kapatid? Deuteronomy 31:8. Everybody, do not be afraid or discouraged. For the Lord is the one who goes before you, sasama sa iyo. He will be with you, nasa sa iyo siya, and He will neither fail you nor forsake you. Wow! Grabing Diyos yan. Sasamahan ka niya, nasa sa iyo siya, at hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen na kapatid? Matatalo ka pa ba nun? Hindi ka na matatalo. However, when our identity is misplaced, hindi mo alam kung sino ka kay Kristo, you get discouraged. Hello? Are you with me, kapatid? Brothers and sisters, God is saying to you today, you may be tired, discouraged, and prostrated, but don't give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Sabi sa sarili mo, don't give up, Gani. I am about to open some doors for you. Your situation is about to change. Amen, kapatid? Yung sitwasyon mo ngayon, magbabago na yan. So do not be discouraged. So today, let me just share with you the first one of the 2 life application on how to kill the giant of discouragement. Ano nga po ba? Number 1, everybody, you need a well-deserved rest. Sige nga po, basahin natin. 1, 2, 3, go. You need a well-deserved rest. Sa Tagalog ay ano? Kailangan mo ng magandang pahinga. Hello? Nagpapahinga pa po ba kayo mga kapatid? Tandaan nyo po ito, tingin po kayo sa akin. Ang mga taong hindi marunong magpahinga, madaling ma-discourage. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Look at this, 2 Samuel 21, verse 15. Again, there was a war between the Philistines and Israel. David and his men went out to fight the Philistine, but David became tired. No? 17, but Abishai, son of Zeruiah, killed the Philistine and saved David's life. Then David's men made a promise to him saying, never again, never again will you go out with us to battle. If you were killed, Israel would lose its greatest leader. No? So nakita niyo po yun mga kapatid? Dito na po lalabas yung pastor, ako na. Pastor, upo ka na dyan. Pastor, ako nang bahala.
magpahinga ka muna. Hello? Are you with me, kapatid? Amen po ba? Yun ang mga Abishai na lumabas. Diba? Yung sa kanta naman, yung yung ako muna. Yung no? Hello, mga kapatid? So, yun ang mga Abishai na lumabas. Kaya mga kapatid, hindi po paramihan sa ministry, kundi quality ng ginagawa sa church. Amen po mga kapatid? Kahit laman ka ng church, natutulog ka naman ganyan. You are sleepy, you are discouraged, baliwala pa rin po yun. Lumilisaw, lumilipad ang isip mo, it's not a quality time for God. Amen mga kapatid? At pagka ganon, mapapagod ka lang. Amen po mga kapatid? So, sa ating pong church, marami pong mga dapat gawin sa loob ng church, pero okay lang kahit mabagal, kahit usad pagong, ang mahalaga ay naumpisahan na at ito ay tatapusin pa rin natin. Ganyan, amen? Amen po mga kapatid? Now, let me answer you this question. Pagod ka na ba sa ministry mo? Hello, yung mga care leader. Taas nga kami ng mga care leader. Mga care leader, pagod ka na ba sa ministry mo? Totoo ba yan? Magkaiba po ang pagod sa tinatamad, ha? Amen po mga kapatid? Kasi yung pagod, pwedeng magpahinga yan. Pero yung tinatamad, delikado yan. Amen po mga kapatid? Now, kung hindi ka pagod, nagigilty ka ba kapag nagpahinga ka? Hello? Nagigilty ka ba? Naku, wala ako doon. Naku. Lord, pwede ba? Hello? Look at this. God modeled resting. Ang Diyos mismo nagpakita na dapat magpahinga, kaya dapat ikaw at ako nagpapahinga rin. Amen na kapatid? Genesis 2:3, look at this, 2 verse na lang. But the seventh day, God had finished the work He had done doing. So, on the seventh day, He rested from all His work. Verse 3, everybody? So, God blessed the seventh day and made it holy. Because on it, He what? Rested from all the work of creating that He had done. No? So, dapat hindi ka ma-feel guilty pag nagpapahinga ka rin. You need rest kasi ang Diyos nagpahinga, ikaw din dapat magpahinga. Diyos ka ba? Hindi po. Tao lang ako, Lord, napapagod. Ang sabi ng Diyos, magpahinga ka rin. Remember this. Next, God wants us to have what? A proper rest. Amen na kapatid? Sige nga, basahin natin. 1, 2, 3, go. God wants us a proper rest. No? Hindi sinabi ng Diyos na tumigil ka, ha? Or ma-discourage ka. Oh, nang wala silang dala, Lord, ayoko na, hindi na talaga tutuloy ito. No. Huwag kang tumigil. Ang sabi lang ng Diyos ay ano? Magpahinga ka. Take a good rest for a while. Take a day off. Everything will be fine. Hindi babagsak ang mga planeta kung hindi ka a-attend ng church kahit isang beses. Amen po ba, kapatid? Bagkos, pagbalik mo pa nga, magiging maayos ang lahat kasi puno ka na ulit ng excitement. Lord, narito na ako, maglilingkod na uli ako sa iyo. Amen po, kapatid? Kasi yung kinakaladkad mo yung sarili mo, church na naman, Lord. Huwag ganun. Sabi sa katabi, huwag ganun. God wants you to have a proper rest. Last verse, tayo po tayong lahat. Basahin natin lahat to. Isaiah 40 verse 30 hanggang 31. Even those who are, sige po, tayo po tayong lahat, everybody. Even those who are young grow weak. Young people can fall exhausted. 31, but those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagle. They will run and not get weary, and they will walk and not grow weak. Look at that. Kabataan nga napapagod eh. Tayo pa kaya. Pero sa lahat na naghihintay, nagtitiwala, at naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay palalakasin ng Diyos. So do not be discouraged. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. So next po, to be continued, next week, tuloy natin ang How to Kill the Giant of Discouragement, number 1, at kasama na ang number 2. So what is our Macarius Challenge? Everybody?
Don't be discouraged and find rest in Christ's care. Isa pa nga po, don't be discouraged and find rest in Christ's care. Amen po mga kapatid? Are you blessed? Super. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God, we're so thankful for tonight sapagkat tunay nga po na ginising mo ang aming mga natutulog na puso, ang aming mga sugatang kalooban dahil sa discouragement na aming nararanasan. Lord, mula pa noong January, February, March, April, May, June, July na po. Lord, yung mga prayer na aming pinagpe-pray, parang hindi na darating. And sometimes, we feel discouraged. Lord, dalangin nga po namin na patuloy mo pong alisin ang mga kabigatan na ito sa aming mga puso. And Lord, send us our Abishai na tutulong sa amin, Panginoon. Mabigat ang laban, malaki ang kalaban, hindi kayang mag-isa. Pero kung sama-sama kami, kaya namin, Panginoon. Lord, sa mga kapatid ko na napapagod, papagurin talaga kami ng mundong ito. Pero thank you for your promise, Matthew 11:28, that if we come to Jesus, you will give us a good rest, a real rest. Kaya Panginoon, salamat sapagkat may midweek service. In the middle of the week, we will be able to recharge ourselves. We will be able to pray to you. Sometimes we get discouraged na kakaunti lang kami. Pero Lord, still, we're not doing this for people. We're doing this for you, Lord. And after all, you are the rewarder of our faith. Kaya kami narito, Panginoon, kasi ginagawa namin ang iyong kalooban at mahal ka namin. Kaya Lord, may you continue to bless our hearts, our prayers, at patuloy po na ipakita mo sa amin that you are our encouragement, Father. Lahat po kami ay patuloy na magdala ng kaluluwa para sa iyo. Salamat po, Ama, at patuloy even for this wonderful time of Bible study, ay ikaw po ang maitaas sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin. Salamat. In Jesus' name I pray and everybody say, Amen and amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Don't be discouraged and find rest in Christ's care. Are you blessed po mga kapatid? Amen. Kung tayo po ina-bless, ayan, tayo po ay maging blessing din po sa ating church. And let's give our grace giving. To God be the glory. Good day, brothers and sisters. May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!